Good evening ho sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta na Evening po po, kayo? Good evening, Pastor Dante. Mabuti Oh, po. Pastor. Kumusta na ho ang ating morning devotion at yung ating evening prayer and devotion? Kumusta na po? By this time siguro memorize nyo na yung Psalm 121 at saka po yung Psalm 7, Psalm 77 at Psalm 91. Sa Sunday po ay may i-share ulit ako sa inyo. Yung mga naka-assign na maglingkod sa Sunday. Pero kahit di ho kayo naka-assign, kung gusto niyo pumunta ng maaga, welcome naman ho kayo. At 9:30 in the morning. Kung nakaraang Sunday po, ang senior ko ay the 777 rule. Sa Sunday po na darating ay may panibago na naman tayo. Yun naman po ay the 4-4-4 rule. Yan. So abangan nyo ho yan. Maganda ho yan, no? So ito ay para sa paglago nating lahat at para tayo ay sama-sama po na naka-align sa nais ng Diyos, sa gusto ng Diyos. So nais po nating lahat na tayo ay mapalapit sa Diyos. Nais natin na tayong lahat ay ah, tinutugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Nais po natin na magkaroon tayo ng intimate relationship with God. At yan po ay magagawa lamang natin kung mag-e-effort tayo na tayo ay gumising ng maaga, makipag-ugnayan sa Diyos sa panalangin, magbasa ng kanyang mga salita para ma-encourage tayo, ma-bless tayo, at bago tayo matulog ay baunin natin sa ating mga panaginip ang mga salita ng Diyos. Na tayo ay nakipag-ugnayan sa Kanya sa ating paggising at nakipag-ugnayan tayo sa Kanya bago tayo matulog. So kaya invited ho kayong lahat, pati yung mga nasa abroad, kung gusto nyong pumunta dito ng 9:30 ng umaga sa Sunday. Welcome po kayo. At meron tayong mga panibagong mga pag-aaral sa salita ng Diyos. Ikalalago nyo po ito. Ikatatatag ng inyong pananampalataya, ikatitibay ng inyong relasyon sa Diyos, at sisiguraduhin ko po sa inyo na kayo ay mapagpapala. So tayo po ay saglit na manalangin bago po sa pagsisimula ng ating patuloy na pag-aaral sa paksa na Law and Grace. Let us pray. Ama naming nasa langit, maraming pong salamat sa buong maghapon na kami ay iyong iningatan, kami ay iyong pinagpala, kami ay iyong ginabayan. Sa iyo nga po nagmumula ang lahat ng ganap at mabubuting bagay. Salamat o Diyos, kahit kailan hindi ka po nagpabaya, kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. Salamat at mahal na mahal mo kami. Salamat o Diyos, ikaw ang pumupuno sa aming mga pagkukulang. At salamat o Diyos na ikaw ang nagpapatatag sa amin sa oras ng aming kahinaan. At sa oras na ito, muli kami po ay sama-sama na lumalapit sa iyo, humihiling ng iyong gabay at kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapagatid, upang ito ay akin pong maibahagi ng maayos at malinaw. At ganoon din po,
Tulungan mo ang aking mga kapatiran na matyagang dumadalo at matyagang nakikinig at nag-aaral ng iyong salita. Salamat, Ama. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Share ko po sa inyo ang aking screen. Yan. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Law and Grace, the truth about Paul's letters, ang ating pong tatalakayin ngayon ay pinamagatang The Paul You Never Knew, Faith that Walks in Truth. Ngayong araw po na ito, ngayong gabi na ito, may pag-uusapan tayo na matagal nang nakakalito sa maraming mananampalataya. Ito po ang magandang tanong, no? Talaga bang itinuro ni Pablo na inalis na ang kautusan ng Diyos dahil tayo ay under grace na? O baka naman mali lang ang pagkaintindi natin sa Kanya? So ngayon, pakinggan nyo itong mabuti, no? Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa kung paano tayo maliligtas. Ulitin ko po, ang pag-aaral natin ngayong gabi ay hindi tungkol sa kung paano tayo maliligtas. Dahil alam na po natin yan. Naliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Pero ang mensaheng ito ay tungkol sa isang bagay na napakahalaga rin. Paano tayo mamumuhay pagkatapos nating maligtas? Paano nga po ba tayo mamumuhay bilang mananampalataya pagkatapos na tayo ay maligtas? Kasi po marami ang nagsasabi, may pananampalataya ako. At very common yan, maririnig po natin yan. I have faith in God. Pero ang tunay na tanong ay hindi po kung meron kang pananampalataya o wala. Ang tunay na tanong ay ano ang itsura ng pananampalataya mo sa araw-araw mong buhay? Yun po yung magandang tanong, no? So, mm, sa una pong punto, unang-una, ang tunay na pananampalataya ay may pagsunod. Paulit-ulit po natin yan sinasabi dahil para ito po ay talagang ma-internalize natin ang husto. Nagre-require ng pagsunod, ng obedience ang pananampalataya. Dahil sabi po sa 1 John chapter 2 verse 3, dito natin nalalaman na kilala natin siya kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. No? Ulitin ko, malalaman natin na kilala natin siya, ang Panginoong Diyos, kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi lang salita. Ito ay pamumuhay. Hindi lang po ito naniniwala ako sa Diyos or nagsisimba naman ako. O kaya naman ay alam ko ang Biblia. Hindi po. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod. Kasi simple lang ang totoo. Ginagawa natin kung ano ang talagang pinaniniwalaan natin. Oh? So kung naniniwala talaga tayo na tama ang Diyos, susundin natin siya. Pero kung sinasabi nating
naniniwala tayo pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang salita, may problema po, may mali, no? Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang nagsasabing kilala niya ang Diyos pero hindi sumusunod sa kanyang utos ay isang sinungaling. So masakit po yun at matindi yun na pagsabihan ka na ikaw ay isang sinungaling. Pero yun po ang sinabi ng Biblia na yung mga tao po na nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero pag tiningnan mo yung buhay nila, hindi naman sila sumusunod sa utos ng Diyos. Ano po ang tawag ng Biblia dun sa mga taong ganon na sinasabing kilala nila ang Diyos pero hindi sumusunod? Ang tawag po ng Biblia doon ay mga sinungaling na tao. Gusto po ba nating pagsabihan tayo ng ganon na tayo'y mga sinungaling? Now, hindi ko po ito salita, ano? Ito po ay salita ng Diyos ito. Pangalawa, ang biyaya ay hindi lisensya para magkasala. Marami po ang nagsasabi, naikwento ko na nga po sa inyo, no? Minsan, pastor pa mismo yung nakausap ko at may mataas na tungkulin, no? May mataas na posisyon sa simbahan. Sabi niya, Pastor, nasa biyaya na tayo. We are under grace. We are no longer under law. Kaya it's not applicable anymore sa panahon natin. No? Totoo naman po na tayo ay uh, under grace. Totoo naman po yun na tayo ay nasa biyaya na ng Diyos. Pero pakinggan natin ang sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 15. Magkakasala ba tayo dahil nasa ilalim tayo ng biyaya? Sinagot din po ni Paul yan. Sabi niya, hindi. Hindi como tayo ay nasa ilalim na ng grace. Pwede na tayo magkasala. Ano po ba ibig sabihin ng magkasala? Hindi ba doon sa ating mga pag-aaral ay tinalakay natin na ito ay ang pagsuway sa utos ng Diyos. Kaya ang kasalanan ay dinefine ng Bible na kapag ikaw ay sumusuway sa utos ng Diyos, ikaw ay nagkakasala. So kaya hindi po lisensya, no? Ang grace na tayo ay under grace na, kaya hindi na natin, kahit hindi na natin sundin ang mga utos. So ang biyaya ay hindi pahintulot para magkasala. Ang biyaya ay para sa kahinaan natin. Lahat naman po tayo may mga weaknesses tayo. Ang biyaya ay para kapag tayo ay nadapa. Pero ang biyaya ay hindi para ipagpatuloy ang pagsuway. Hindi po dinesign ang grace para hindi na natin sundin ang kautusan ng Diyos. So, may pagkakaiba ang hindi sinasadyang kasalanan at sinasadyang kasalanan. Meron po kasing gano'n no? Na hindi mo sinasadya. Na off guard ka. Hindi mo talaga inintensyon. Pero meron din po talagang sinasadya So, ang hindi sinasadya, nadapa ka. Ang sinasadya, pinili mong suwayin ang Diyos. At may matinding babala ang Biblia sa Hebrews chapter 10, verse 26. No? Kapag patuloy kang nagkakasala ng sinasadya, kahit alam mo na ang katotohanan, may kahatulan. Kaya tandaan natin, si Kristo ang ating halimbawa. Hindi dahilan para magpatuloy sa kasalanan. Alam niyo po ang isa pong tandaan din natin, kung gusto natin na ang ating tahanan ay pagpalain ng Diyos,
wag ho tayong magpapapasok ng kasalanan sa loob ng tahanan. Wag ho nating payagan yon. Wag nating pahintulutan na kahit alam na nating kasalanan, pinapayagan pa natin. Katulad do, baka may mga kamag-anak tayo, may mga kaibigan, o kaya naman kasamahan sa simbahan, kapitbahay, na pinapayagan natin magdala ng chismis sa loob ng bahay natin. Pinapayagan natin na maghatid ng mga na mga makasisira, mga kwentong makasisira sa reputasyon ng isang tao na wala doon sa gitna ng inyong mga usapan. Pagka ganyan ho, nagpapapasok tayo ng kasalanan sa bahay, ni-entertain natin eh. Parang sinasabi natin na okay lang ang kasalanan sa loob ng bahay. Baka may mga may mga ganyan at marami pang iba na sample ko lang ho yun na kasi yan ang very common eh. Nag-entertain tayo ng chismis. Natatandaan ko nga po nung bago-bago pa rin lang po ako sa bilang Kristiyano, pero I think nagpapastor na ako noon. Yung amin pong panganay na babae na kapatid ko, no, pumunta sa bahay at may bit-bit na chismis. Yung tao wala naman doon sa harapan namin. Tapos puro kasiraan tungkol doon sa tao sinasabi sa akin. Sa kalagitnaan po, kapatid namin panganay yun, sa kalagitnaan po ng kanyang pagkukwento ay sinabihan ko, ate, pasensya ka na ha. Pero kung chismis yan dala mo dito sa bahay namin, makakauwi ka na. Alam nyo, galit na galit sa akin. Galit na galit yung kapatid ko sa akin. Pero yun ang mas tamang gawin eh. Ayoko mag-entertain ng kasalanan sa loob ng bahay. Kaya wag mo nating papayagan yan, mga kapatid. Ha? Kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, ang ating pamilya, ang ating sambahayan, ang ating hanap buhay, ang ating negosyo, ang ating kabuhayan, kung gusto po nating pagpalain tayo ng Diyos, wag na wag ho tayong mag-e-entertain ng anumang uri ng kasalanan sa loob ng ating tahanan. Ang ating pong tahanan ay sabi ko nga po last Sunday, yan ang small sanctuary natin yan. Yan ay, ang tahanan po natin ay sacred sa harapan ng Diyos. Kaya hindi dapat hindi natin dapat pinapayagan na ang kasalanan ay pumasok sa loob ng ating tahanan. No? Wag ho tayo magdadala ng kasalanan sa loob ng ating tahanan kung gusto nating tayo ay talagang pagpalain ng Diyos. Pangatlo po, ang malaking tanong, nagbago ba ang kautusan ng Diyos? Ngayon, ito ang sentrong usapin. No? Nagbago ba ang kautusan ng Diyos o hindi? Well, dalawa lang po ang pagpipilian. Nagbago o hindi nagbago. Hindi pwedeng pareho. Hindi pwedeng nagbago at hindi nagbago. Hindi po pwede yun, no? Isa lang. It's either nagbago siya o hindi siya nagbago. At tandaan natin, kung nagbabago ang katotohanan, then hindi iyon tunay na katotohanan. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya kung yung kautusan niya na ibinigay kay Moses, na ipinatutupad niya sa bayang Israel at ang lahat ng nakipag-isa sa kanya, yung pa rin po ang umiiral na batas na dapat na sundin. Yun nga lang po, talagang may mga batas na talagang totoong panghudyo lang. At meron naman po na talagang panghudyo at para sa atin na mga Gentile sa mananampalataya. Yun nga po, kaya kailangan
Inaaral natin yon para makita natin kung alin talaga ang exclusively ay para sa mga Hudyo lang talaga. Kaya yun po yung um, kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil kailangan nating sundin, at kung hindi natin maiintindihan, dahil hindi natin pinag-aaralan, then mamamaliho tayo ng pagsunod natin, no? Now, pang-apat na punto po ay ang maling paratang. So balikan natin yung Book of Acts. Kung natatandaan nyo po, si Stephen, or sa Tagalog ay si Esteban, ay nilitis. Bakit po siya nilitis? Ano ang paratang sa kanya? Sinabi nila, itinuturo niya na binago ni Jesus ang kautusan ni Moises. So yun po yung paratang nila kay Stephen, na ano daw po, binago ni Jesus Christ, binago ni Jesus ang kautusan ni Moises. Alam naman natin sa mga Hudyo, nako, huwag niyong makanti-kanti si Moises. Halos ginodiyos nila yan. Huwag niyong makanti-kanti ang kanilang kautusan. At babaguhin mo yun, ay talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Kaya, pero may mahalagang detalye po dito no? Sinasabi ng Biblia, mga bulaang saksi ang nagsabi nito. So mga ano po, mga false witnesses yung nagsasabi noon na si Stephen ay nagtuturo na binago na daw ni Jesus ang kautusan ni Moises. So mga bulaang saksi ang nagsabi po nito. So ibig sabihin, mali ang paratang from the very beginning. Kasi mga bulaang saksi nga po ito no? So mali yung paratang kay Stephen. So pakinggan nyo ito ng mabuti mga kapatid. Ang idea na binago ni Jesus ang kautusan ay isang maling paratang. Pero ngayon, kahit sa panahon natin, maraming naniniwala sa parehong paratang. So nakikita nyo po ba yung problema dito? Panahon pa ito ni Jesus Christ, panahon pa nung kanyang mga disciples, ni Stephen, ay ito na ang paratang. Pero yung nagpaparatang po kasi ay mga bulaang saksi. So kaya from the very start, mali na po ang paratang Wala nang kredibilidad yung pong nagpaparatang antimano no? Pero pansinin natin hanggang sa panahon natin ngayon, ganyan pa rin po no, na binago na daw ni Jesus ang batas ni Moises. Kumbaga parang ano na, binaliwala na, wala nang halaga yung batas ni Moises dahil yun ang itinuro ni Jesus, yun ang ipinakita ni Jesus, kaya under grace na tayo, tinanggal na daw po yun, baliwala na daw yun. So may malaking problema po pag yan ang ating pinaniwalaan. No? Now tingnan po natin si Pablo bago at pagkatapos ni Kristo. No? Sa unang pagkakataon na makikita natin siya, hindi siya nangangaral. Nandoon siya, sumasang-ayon sa pagpatay kay Esteban or kay Stephen. Bakit? Kasi naniwala siya sa maling paratang. Pinaniwalaan ni Paul yung sinasabi ng mga bulaang saksi na itinuro ni Stephen na binago na ni Jesus ang batas ni Moses. Kaya naniwala si Pablo rito. Akala niya ang mga tagasunod ni Jesus ay laban sa kautusan. Kaya inuusig niya sila. Pero alam ho natin
sa kasaysayan, sa Bible, sa Acts, in particular sa Acts chapter 9, ay nagkaroon ng personal encounter si Pablo sa Diyos, no? Nakilala niya si Jesus at mula po noon nabago ang lahat. Nakita niya ang katotohanan at mula noon naging tagapangaral siya ng katotohanan. Yun po yung nangyari kay Paul. So ano po ang nangyari? Pagkatapos ng kanyang conversion, pagkatapos ng kanyang pagbabago, nangaral siya sa sinagoga, nagturo tuwing Sabbath, nagdiwang ng mga kapistahan, nagturo sa mga Hudyo at Hentil. Pero saan man siya pumunta, pareho ang paratang. Laban ka sa kautusan ni Moses. So, dati po si Paul, naniniwala siya doon sa maling paratang kay Stephen. At ano po ang paratang kay Stephen? Ng mga bulaang saksi. Na si Stephen ay nagtuturo na binago na daw ni Jesus Christ ang batas ni Moses. Kaya si Jesus Christ ay laban sa salungat siya sa batas ni Moses. Yun ang dahilan kung bakit binigay ni Paul yung approval niya na batuhin si Stephen. Pero nung siya po ay nakakilala sa Panginoong Hesus on the road to Damascus, ano na nangyari? Siya na ngayon ang pinaparatangan na siya ay laban sa kautusan ni Moises. So, siya ay ano na rin po, no? Pine-persecute na siya dahil doon. Kaya ano po ang naging depensa ni Pablo? Ano ang sagot ni Pablo? Sinabi ba niya, oo, totoo, nagbago na ang kautusan? Hindi po eh. Yun ang paratang sa kanya. Yun ang bintang sa kanya. Na siya ay, ano po, laban sa kautusan ni Moises. Salungat siya sa kautusan ni Moises. So hindi naman po sinabi ni Pablo na, oo, totoo, nagbago na ang kautusan. Hindi po, sabi niya sa Acts chapter 24 verse 14, pinaniniwalaan ko ang lahat ng nakasulat sa kautusan at sa mga propeta. So maliwanag po, si Pablo ay naniniwala sa lahat ng nakasulat sa kautusan at sa mga propeta. At sinabi rin tungkol sa kanya, maayos siyang namumuhay at sumusunod sa kautusan. Meron pong nagte-testify na hindi laban sa kautusan ni Moises si Paul. Sa katunayan nga, siya po ay namumuhay sa base sa testimony ng mga nakasama niya. Kasi dahil mali ang paratang, katulad kay Jesus, kaya galit din po yung mga Pharisees and Sadducees kay Jesus Christ kasi ang tingin nila ay laban si Jesus Christ sa kautusan ni Moses. Ang maliwanag po nakita na natin laban si Jesus sa tradisyon nila na salungat sa kautusan ni Moses. Ganon din po kay Esteban, ganon din kay Stephen, no? So kaya si Stephen, si Paul, si Jesus Christ ay pinaratangan na laban sila sa kautusan ni Moises. Pero alam mo natin, hindi yun ang totoo.
At ngayon, sa panahon natin, yan din po yung ating maoobserbahan. Bagamat hindi po tahas ang sinasabi ng tao na ano po, no, na laban sila sa kautusan ni Moises, pero ang tingin nun nila, binaliwala na ni Jesus Christ yun. Binaliwala na ni Paul yun. Dinisregard na ni Paul, ni Stephen, dinisregard na yon ni Jesus Christ because we are now under grace. Kaya hindi na natin kailangan sundin ang mga kautusan. Kaya ang mga tao po na naniniwala na we are under grace, therefore we are no longer under law, kaya hindi na natin kailangan sundin yung law, no? Marami pong ganyan sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin. Now, pangwalong punto po, meron po tayong babala. Pagkakamali sa pag-intindi kay Pablo. Unang-una po si Pedro, si Peter. Sabi niya, mismong si Peter po ito, no? May mga sulat si Pablo na mahirap intindihin. Alam niyo po kasi itong si Paul, ay parang abogado po kasi ito . Natatandaan ko po nung matagal na panahon na rin, nung binasa ko po yung Book of Romans, binasa ko po yan ng isang upuan . Yung Romans, binasa ko ng isang upuan yun. At binasa ko siya ng paulit-ulit. Paulit-ulit kong binasa. At sa pagbabasa ko po nung Book of Romans, ay nung time na yon na-conclude ko na matalinong tao si Pablo. Para siyang isang abogado na alam ang batas at alam kung paano ilalatag ang kanyang depensa. Matalinong tao itong sumulat ng Romans na ito. Kaya't paulit-ulit ko pong binasa yun . Nasabi ko, matindi talaga itong si Pablo, matalino itong si Pablo. Pero kasi kailangan kong ulit-ulitin, paulit-ulit kong binasa para ko siya maintindihan. Kasi kung di ko gagawin yun, kung babasahin ko lang siya ng isang pasadang basahan lang, hindi mo siya talaga maiintindihan . Itong si Peter mismo, sabi niya may mga sulat si Pablo na mahirap intindihin. At dahil po medyo may kahirapang intindihin, may mga taong binabalaktot yun. At ginagamit nila yung sulat ni Paul na pang-justify para hindi na natin sundin kung ano ang nakasulat sa Torah. Para hindi na natin sundin kung ano ang instruction ng Diyos sa Torah. Ito po ay magdudulot ng kapahamakan sa atin. No? Ang maling pag-intindi kay Pablo ay pwedeng magdala sa kapahamakan. Hindi lang ho sa kalituhan, kundi kapahamakan. Bakit po? Dahil nagdudulot ito ng pagiging makasalanan o lawlessness. Natatandaan niyo po ba kung ano ang definition natin ng lawlessness? Ito po ay hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos na nasa Torah. Kaya if you disobey yung pong nakasulat o kaya naman yung utos or instruction sa Torah, you are committing sin. Kaya't kung hindi natin naiintindihan po, o kaya naman mali ang pag-intindi natin kay Paul, magdadala po ito sa atin sa kapahamakan. No? Hindi lang kalituhan, kundi kapahamakan. Kasi nga po, dahil bakit kapahamakan? Kasi nagdudulot nga ito
ng pagiging nagriresulta na tayo ay magkasala. At again, ulit-ulitin ko po ito, ang definition ng kasalanan sa Biblia ay kung sinasalungat mo o hindi mo sinusunod ang kautusan ng Diyos. No? So, iisa lang ang kautusan para sa lahat. Malinaw po ang Biblia. Hindi magkaiba ang pamantayan ng Hudyo at Hentil. Iisa ang Diyos, iisa ang bayan, iisa ang utos. Sabi po ng kasulatan, iisang kautusan para sa lahat. At sabi ni Pablo, iisa tayo kay Kristo. So, kung iisa tayo, iisa ang sinusunod natin. So, ano talaga ang itinuro ni Pablo? Romans 3:31, pinapawalang bisa ba natin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Sabi niya po, hindi. Sa halip, pinagtitibay natin ito. No? Pinagtitibay natin ito. We establish the law. Kaya hindi po natin pinapawalang bisa ang kautusan dahil tayo ay under grace na. Kundi lalo pa, because we are now under grace, lalo nating dapat pinagtitibay ang law, ang kautusan. Sa Romans chapter 7 verse 12, ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. At sa Romans chapter 7 verse 22, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. No, sabi ni Pablo. So kaya hindi po dinisregard ni Paul ang kautusan ng Diyos. Sabi niya, nalulugod ako sa Romans chapter 7 verse 22, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. So ang tanong po, malulugod ka ba sa bagay na wala na? So kung wala nang bisa ang kautusan dahil under grace na tayo, paano nasabi ni Paul na I delight in the law of God? Or nalulugod ako sa kautusan ng Diyos? Sa madalit salita po, kung si Pablo ay nalulugod sa kautusan ng Diyos, nag-e-exist pa ang kautusan ng Diyos. Kasi hindi ka naman pwedeng malugod sa hindi na nag-e-exist. Kaya si Pablo po ay hindi laban sa kautusan ng Diyos. Sinusuportahan niya ito, pinagtitibay niya ito, sinusunod niya ito, ginagawa niya ito. So, sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sabi po ni James yan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At dito po ay sumang-ayon si Paul. Ang tunay na pananampalataya may bunga. Ang pagsunod po sa batas ay hindi legalism or legalismo. Ang pagsunod po ay ito po ay ebidensya, no? Obedience is evidence. Yun po yung evidence ng ating faith. Yun yung evidence ng ating pananampalataya, yung pagsunod. No, meron pong tatlong uri ng mananampalataya. Tingnan niyo po kung nasaan kayo dito. Sumusunod ng buo. Ang sabi po ng Biblia, dakila sa kaharian. Ang pangalawa pong uri ng mananampalataya, tapat pero kulang sa kaalaman. Ang sabi po sa atin sa Biblia, ang tawag po dito, pinakamaliit
sa kaharian. Ito po yung nasa Matthew chapter 5, verses 17 to 19. Ang pangatlo po, alam ang katotohanan pero tinatanggihan. Ito po ang mga taong nanganganib sa hatol. Oh. Now, here is the final warning. Sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian. At sinabi niya, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Pansinin niyo po, tinawag siya na Panginoon, gumagawa sila ng himala, naglilingkod, pero namuhay sa kasalanan. Kaya't ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, hindi ko kayo kakilala. Now, here is our closing. Ito ang tanong. Tanong sa ating lahat. Sinasabuhay ba natin ang pinaniniwalaan natin? Sinusunod ba natin ang salita ng Diyos? O pinapaliwanag lang natin para maiwasan? Dahil ang tunay na pananampalataya, hindi nakikipagtalo sa salita ng Diyos, sinusunod ito. At ang ang huling panawagan sa ating lahat, tinatawag tayo ng Diyos ngayon, hindi lang maniwala, kundi mamuhay sa katotohanan, mahalin ang kanyang minamahal, at talikuran ang kasalanan. Tayo po ay magsara sa panalangin. Pangunahan po tayo ni Teacher Marife.